Yusek, nagsimula na ba ang pamahagi natin ng second tranche ng SAP or tinatapos nyo muna yung unang tranche? Sa ngayon po ay tinatapos pa natin ang pamamahagi sa first tranche at malapit na rin pong mag-umpisa ang pamamahagi natin sa second tranche at para mga finishing touches na lang po ang ginagawa natin para sa first tranche at umpisa na natin ang second. Ano po ang magiging validation process natin para sa ikalawang tranche? Ang validation process natin po, bago ko po sagutin yan, nais nating siguraduhin sa DSWD na maipamahagi ng maayos ang second tranche ng ating SAP. At napakahalaga po ng process ng validation sa mga beneficiaries upang matiyak na karapat-dapat ang mga tatanggap nito. At upang maiwasan din ang pagbibigay ng dobleng ayuda sa isang pamilya o sa iisang benepisyaryo. Sa pamamaraan po na ito ay makakasiguro tayo na ang tulong mula sa kaban ng bayan ay mapupunta sa tunay na nangangailangan at apektado ng krisis na ito. Opo. Yusek, inaasahan po natin na sa linggong ito ay masisimulan ang pagbibigay ng pangalawang bahagi ng SAP na ayuda at sisimulan po natin ito sa mga benepisyaryo ng 4Ps na dumaan na sa deduplication. Upang masiguro po na iisang ayuda lang ang matatanggap ng bawat benepisaryo. Kasunod po nito ay ang mga lugar na kung saan na nakapagsagawa na at nakatapos na ng validation process ang mga beneficiaries. Bukod po sa validation process ay bahagi din ng SAP implementation at nais ng DSWD na maproteksyonan ng mabuti ang ating mga social workers mula sa banta ng COVID upang sila naman ay makapagpatuloy sa kanilang paglilingkod sa ating mga kababayan. Katunayan po, noong first tranche ay sa kagustuhan nating maging maayos at maipahatid ang mga serbisyong ito ay umabot sa 11 manggagawa ng DSWD ang kumpirmadong nahawa sa COVID-19 at mahigit 900 din po ang na self-quarantine. Kaya po para sa second tranche, kasama sa aming preparasyon ang pagsisiguro na wala sa mga hanay ng SAP implementers natin ang madadapuan o mahahawa sa sakit nito. Opo. Yusek, Pahe, bigyan daan lang po natin ang tanong ng bayan. Ito po mula kay Ruben Castillo ng Maynila. Bakit daw po ganon pa katagal mag-release ng SAP ang DSWD? Nag-sign na daw po sila ng Form May 21st, pero hanggang ngayon po wala pa silang natatanggap na SAP. Nais po nating mapabilis ito, ngunit mayroon po tayong mga proseso na dapat pagdaanan. Isa po dito ay ang validation, sapagkat sinisiguro po natin na tayo ay susunod sa mga COA regulations at procedures at sinisigurado rin po natin na ang pagbibigyan ng SAP benefits ay yung mga nangangailangan at yung mga kwalipikado. Ang proseso po na ito ay hindi madali, gawa na rin ng sa karamihan po ng ating mga beneficiaryo at sa laki rin po ng halagang ibibigay. Ayaw po natin na malustay ito, ayaw po natin na ito ay mapunta sa hindi karapat-dapat. At lalong ayaw din po natin na ang mga kasama natin na nag-iimplementa ng SAP ay ma-involve sa mga irregularidad na mangyayari. Kung kaya tayo po ay masusi ang ating mga proseso at maingat po tayo sa pagbibigay po ng mga ayudang ito. Opo.
Yusek, sa pagbibigay naman po ng Social Amelioration Program, tiniyak nyo na mas mabilis ang pagiging proseso through digital payment. At ito pong inulunsad nyo na Relief Agad app. Can you expound on this po, Yusek Pahe? Saan po ba, saka required naman po ba ang ating mga beneficiaries na mag-register sa Relief Agad app? Paano po ang makaka-access sa naturang app? Mawalang galang na po. Pwede pong pakiulit ang inyong katanungan at medyo mahina po yung dating. Ito po yung ating tanong kasi nga may inulunsad po kayo pagbibigay sa Social Amelioration Program para maging mabilis po ang proseso through digital payment. At ito po yung inulunsad nyo na Relief Agad app. Kwentuhan nyo po, sabihin nyo po sa amin, ano po itong Relief App na Agad app na ito at paano po ito makakatulong dun sa mga beneficiaries ng SAP na talagang matatanggap agad nila yung tulong ng pamahalaan mula sa DSWD? Ang Relief Agad po ay isang application na ating ginagamit ngayon at dinevelop po ito ng, sa tulong ng USAID at ng DICT. At ito po ay ginagamitan ng smartphone upang makapagrehistro ang mga benepisyaryo at mai-input nila ang kanilang SAC information o data doon sa kanilang cellphone. May mga security measures po ito at i-scan nila yung kanilang SAC barcode at SAC number. Kapag nai-input na po nila yung mga data, didiretso po ito sa data bank ng DSWD. At mula po dito ay maaari na tayong magsagawa ng validation. Meron din pong tie-up o kaugnayan ito sa mga digital payment platform. Kung kaya't kung sila po ay registered at verified na sila po ay kwalipikadong benepisyaryo at eligible, dito na lang po dadaan yung kanilang SAP benefits sa digital payment platform na ito at hindi na sila lalabas pa, pipila o ma-expose sa pagkubra ng kanilang benefits. At meron din pong options sila. Pwede po nilang kubrahin ang kanilang benefits sa bangko. Pwede pong padaanin ito doon na lang mismo sa cellphone at ipambili nila ng mga goods at services. At pwede rin naman po na manual payout. So yun po yung mga advantages, yun po yung mga benefits ng paggamit natin nitong Relief Agad at ng digital payment platforms. Maraming salamat po sa inyong panahon at mag-iingat po kayo, Yusek Rene Glenn Pahe. Maraming salamat din po, Secretary Martin, at mabuhay po kayo. Magandang umaga.